dito sa isang kuya. Alam mo si Kuya Mhm. A, sabi, "Ay mas maganda kausapin niyo kasi bandang huli pagka inilihim niyo yan at baka malaman na may alam na pala kayo, eh, baka masisi pa Mhm. kayo bandang huli. Eh, yun pala kahit na ano pang lugar kami pumunta, eh, kami Gano'n pa pa rin rin. ang nasisi." Oo, napasama Oo. kami. Samantalang nag-usap kami na maayos dun sa loob, sinisigawan pa nga kami kaya medyo naano ang pagsabihan ko rin, sabi ko, "Wag mo kaming sisigawan dito." Gano'n-gano'n yung Mhm. ano ko, yung gano'n ang ano ko. Tapos sabi nga ni Bibi na, "Oh, sa'tin na lang 'tong usapan 'to," ganyan, ganyan. Aba, pagka ano pa lang wala pa isang oras Nakalabas. nagtatatalak na dun sa wall niya, eh, siya naglabas hindi kami, kami Oo. nanahimik kami. Hmm, siya galit na galit, samantalang maayos namin siya kinausap. Siya nagwala-wala, parinig na siya dito, parinig dun. Kaya ako siyempre minsan di ako makatiis, ano ka kakababae ka, paparinig din ako. Gano'n ang Hmm. nangyari dun. Sinasaway na nga ako, sabi ko, "Kuya sawayin mo, kasi ako nananahimik ako, panay pa rin ang parinig niyan, eh." Oh, dun nagsimula yun yung parinig. Ang tapang, eh, Ah, hindi matapang, hindi dun mapigil yung nagsimula. pagkapikon. Oo, hindi mapigil Pero yung bandang huli pagkapikon. nagkaayos kami. Oh, Mm. ako hindi ko nadi-detail sa mga nalaman ko kung bakit nakipagkasundo sa ganito, yun pala hindi naman pala totoo yun kasi may balak na ganito, ganyan, 'no. Ta's bandang huli, pinalabas pa nangutang daw ako ng 5K. Wala pa ngang 5K yung inano, eh, sabi niya, "Idemanda mo, kasuhan mo, help kita, ako bahala sa financially pa pagkata." Andiyan yan, naipakita ko na yan. Anong hihirit? Eh, sa'kin naman, dahil siyempre ako lang naman yung inaasahan sa'min, 'di ba, gastos. Priority sa'kin kasi yung mother ko nung time na yun, buhay pa si mother nun. Tinanggap ko yung ano, sabi ko sabihin ko muna mga kapatid ko kung okey, 'di sinabi ko, sabi niya, "Sige ate," sabi Mhm. niya, kasi nagigil nga dito kina Ijot tsaka dito kay ano, eh, diyan sa kupal-kupal na sila Mang Berto, eh. Sabi ko, siyempre alam nga naman pang halimbawa, inalok ka man ng tulong para sabihin, "O sige magpadala ka ng pera." Hindi gano'n, 'di ba? So ako ang sabi ko lang, "Kuya kako, baka puwedeng ano na kasi, pupunta na raw ng NBI si Gemma, ganito, ganyan." Mm. So, parang pagka nakita mo para ako nanghihiram, pero actually parang sinabi ko lang sa kanya na okey, pero siya yung nag-i-insist, Nag-offer, actually siya yung nag-aalok nag-initiate sa'kin. na ano, mm. Oo, pero dahil hindi naman garapal yung mukha ko, 'di ba sabi mo magpapadala ka ng pera ganyan, ganyan, hindi. Para bang, alam mo hindi kasi ako bastos na tao, eh. So hangga't maaari na sasabihan ko ng in a nice way, 'no, na hindi naman ako masyadong garapal na ano. Pero kung may pera ako, never ako tatanggap ng ano. Kaya lang time na yun siguro panggigigil na rin ako at gipit naman talaga ako ng mga time, 'di ko naman inaano yun, 'no. Ta's gagawin alam mo yun, sila lumalabas na traidor kasi sila yung nagsisinungaling, Oo. 'di ba? Ako kaya ko ipakita lahat ng usapan namin, baka sila Ano hindi na talaga, matanggap. Tita Mel, talaga nung sabi nga sa'yo, nung nagkamali si Chess na ilapag sa GC yun, kasi GC namin yun na ewan ko kung paanong nabuo yung GC na yun, yun yata yung bumalik na ako nun, na ang nakakausap ko lang na una, si Ate Vivian, tapos later on, andiyan na si Chess, tas dumami na kami. Then nung nandun na tayo sa part nung nagbibirahan tayo, talagang Mhm. natahimik yung GC, nakitang-kita mo na nakapag-scene na lahat at alam mo kung sino yung sinong inansent niya. Walang nagtatanong, walang Mm. nagme-message. Talagang lahat nagtataka na, ba't ganito? Bakit meron kayong maayos na usapan ni Tita Mel? Hindi naman kami Samantalang, nag-away dun actually, hindi ko naman siya oh, inaway, eh. tingnan mo, sa private Tutuusin okay sabi kayo. ko nga hindi babayaran ko 'yan basta Mm, ano, parang nag-aano ako ng time kasi gano'n yun siyempre mm. nagbabayad ako ng utang ko na kailan ba ako nag-deny, 'di ba? Hindi naman Pero ako Tita Mel, malinaw na yung lalaki ang sinasabi talagang bigay na nga sa iyo. oo, hindi sa Mm. akin, kay Gemma kasi hindi naman ako Hindi, kausap sabihin, oo. para bang Kumbaga, naano ikaw, si Gemma ikaw na yung naka-front, nahiya, halimbawa. Oo. mm. So, yan Nahiya eh, naman talagang ako na ano, para bang nandun lang, "O sige, pero kung may pera ako na yung magpapaluwal." 'Di ikinlir ba? naman, Eh, Tita kulang pa Mel. siya ng mga 7 yata nun time na yun. Oo, ikinlir naman kasi iyan,
natanong ko uli kung okay na tayo nun. Hindi pa tayo nag-uusap, pero okay na nun, wala nang, matagal nang walang gulo, matagal nang panahon na. Birthday ni Chess. Naka-LS ako, siyempre, nahiya naman ako, okay naman kami. Patugtog ang happy birthday, binati ko. Umakyat si paring Mustang. Parang umakyat o nasa comment section eh. Tinanong ko, kamusta na ba kayo ni Tita Mel? Si paring Mustang, walang kabog-abog. Okay kami. Dire-diretso sagot. Si Chess parang nag-aatubili siya sumagot, Tita Mel, kasi iba yung sinasabi niya sa public, iba sa private. So ngayon, yung mga kapwa nakakapakinig at nakakausap niya, sigurado magkakamali siya pag ibinuka niya yung bunganga niya. So wala siyang comment. Ilang beses pa tinanong, 2 beses, wala naman sinabi. Eto Iba naman, kasi yung ano niya eh. Iba yung pakikitungo niya. Alam naman si Triple B, no? Si Triple B, pag kami nalaman niyan, katulad nun, wala naman siya alam sa naging usapan, magbayad ka ng utang mo, ganyan-ganyan, makabanat. Ngayon, ang tanong, eto, napakasimple logic lang, no? Paano nalaman? Siyempre galing sa kanya. Totoo naman. Oo nga, totoo nga. Pero, di ba binigay mo na nga? Di ba? Binigay niyo na eh. Bakit parang ako'y nasisingil, ako'y naano? Kumbaga, meron nagsusulsul na gusto akong pabalikan. May factor na merong si Ninang. Basta isinabi lang. Talagang gusto akong ipaya. Gusto akong ako sasabihin ko, doon sa nagsusulsol, kung sino man siya, hindi ko pagpapalit ang dugo ko. Dahil unang-una, no, never ako ng hut-hut. Kanino mang lalaki rito. Never ako ng lalaki. Never ako nakipagrelasyon online. Pero naman sa no offense naman sa iba. No? Pinipilit nilang madumihan ako kasi sa totoo lang, na kahit tuldok, hindi ako papayag na lamang sila sa akin. Dahil hindi ko gawain ang naging gawain nila. Yun lang. Tita Mel, kasi nga, yung factor nga na pagpupush ni Ninang, malaki. Itong si inaanak, napakadaling sulsulan yan. Medyo madaling painitin ng karburador niyan. At ganun din yung factor na si Tekla ay nababanatan. Dahil meron din silang feud ni inaanak at si Ninang din yung taga-push. Masasabi ko, nakasama ko eh. Mag-rebat sila kung gusto nila. Ano ba ililihim ko eh, ayun at kumbaga talagang nakabulgar yung pakikipag-ayos ko sa inyo kahit noon pa. Wala pa yung mga gulo-gulo na to. Matagal na, 2 taon halos, mahigit pa nga siguro. Bago dumating tong mga gulo-gulo na to, may nangyari ba sa atin, sa pagitan natin na ako ala naman ako narinig na, may sinasabi. Wala. Matagal na panahon na. Sandali, may message lang. Wait lang. Sige, Tamel. Kaya sabi ko, kung kaya nilang gawin to, mauulit pa nito eh. Kaya hindi ako nagtaka kung bakit nung nag-away kami ni Ninang, talagang si inaanak ay garapal. Kaya hindi ko pinapansin sa GC yan, binubos ka ko pa eh. Napipikon, madaling pikonin yan. Nagsumbong dun sa asawa. Alam ng ibang mga kaibigan ko dati yung kwento. Lalo na si Ate Vivian, alam niya. Na parang sinusumbong daw ako kay asawa, doon kay Pare Mustang. Sa loob-loob ko lang, ano ba maisusumbong niya dyan na ginawa kong mali? Puro totoo naman yung sinasabi ko dun sa GC. Kasi sa sobrang pagkapikon nitong babae, nag-live sa GC, napikon eh. Meron siyang dami dun ng Lucifer. So sinipa ako yung dami. Ang dahilan ko, aalis-alis ka dito, iiwanan mo yung dami mo. Alam mo rin yung pinag-uusapan. Tsupi ka na lang. Ngayon, nagsumbong dito sa asawa, hindi ako kinakausap. Nananansya ako kung ano ba isinumbong niya. Ako na nakipag-usap. Ang sagot niya, oo nga pare, pasensya ka na, pikong kasi yan. Ayaw niya nang nabubos ka siya, pero siya yung numero 1 magaslaw, yung pasalitan magaslaw. Natawa na lang ako. Nung natatansya ng mga tropa na okay na kami, ibinalik nila doon si Chess. Ang dahilan ni Chess, nag-update na yung iPhone niya kaya nawala siya sa GC. Hindi nga. Lang ina. Pinagtatawanan ka na lang ng mga kasama natin doon na nakakausap ko. Kasi nga, yung level ng pagkapikon mo,
sobrang sobrang nakakagulo rin sa isip nila na parang may sakit sa isip. Ang hilig mambus ka. Lalo na ng mga kasama. Nung nakipag-okay ako sa inyo naturalmente walang manonood ng mga live ko dahil wala nang away. Nag-game ako, nagdadrive ako ng truck. May mga basher na pumupunta na alam kong hindi taga sa inyo. Okay, all out ko, Chess, ano na naman yan? Biglang tumigil, nahiya siguro. Tapos ang dahilan niya kay Ate Vivian, mga tropa ko yun sa kabilang community. Putang ina, nung binabardagol ka dito yung mga tropa mo sa kabilang community na sinasabi mo, kahit anino o dulo ng kuko, hindi nakita ritong ipinagtanggol ka. Nung ngayon napakaramdam mo na parang ala ka ng kakampi dahil